Inaasahang babalik sa normal ang presyo ng kamatis sa oras na pumasok ang bagong ani ng agricultural products. Samantala, iginiit naman ng Agriculture Department na hindi dapat sumisirit sa 60 pesos ang kada kilo na imported na bigas. Nagbabalik si Clazel Pardilla ng PTV sa Balitang Pambansa. Hindi kumpleto ang ginisa kung walang bawang, sibuyas at kamatis. Pero matitiis ba kung ekis muna ang kamatis? Sa price monitoring kasi ng Department of Agriculture, pumapalo na sa 200 hanggang 360 pesos ang kada kilo ng kamatis. Habang ang pampaganang siling labuyo, 600 hanggang 1,000 pesos naman ang presyo. Ayon sa Agriculture Department, nagkaroon ng shortage sa supply ng kamatis. Bumaba rin ang inventaryo ng sili dahil sa pananalasa ng sunod-sunod na bagyo sa mga rehiyon ng Cagayan, Bicol at Calabarzon. Pero inaasahan na babalik sa normal ang presyo sa oras na pumasok ang mga bagong aning agricultural product. Nagkaroon ng significant reduction sa production ng kamatis by 45% going into fourth quarter last year. Sabi nila rito, production may resume this January until February, start din ng dry season, and then expectedly the prices can go back to normal during this period. Iginiit ng DA na hindi dapat sumirit sa 60 pesos ang kada kilo ng imported rice. Sa harap ito ng planong pagpapataw ng maximum suggested retail price sa bigas para pigilan ang posibleng nananamantala. Sa pag-aaral ng DA, nasa 52 pesos lamang dapat aniya ang pinakamahal na imported rice sa mga palengke. So dapat ang presyo ng bigas is 51, 52 pesos. Sabihin mo na 52 pesos. So dapat walang 60. Ito mahal na to yung $615 per metric ton. So computed mo na dyan yung taripa, yung shipping fee, yung exchange rates. Merong possible na pag-abuso doon sa pagpresyo sa retail prices ng bigas. Mula sa PTV Manila, Clazel Pardilla, Balitang Pambansa.